Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Naku po, tila ba ng init ang ulo nitong si Peking Pastor at self-proclaimed Son of God na si Apollo Kibuloy dahil umano sa katarantaduhan nitong si Department of Justice Secretary at pulburon supplier ni Nakuting ng Norte at Lisa Smugs na si Bonjing Rimulya na sa sobrang init ng ulo ay binigyan ng halaga ang kung sino man ang makakatumba dito kay Bonjing Rimulya na ito. Tila ba kasi ayaw bumaba nitong Bonjing na ito sa kanyang posisyon bilang sekretary ng Department of Justice dahil nga umano ay tuta pala ng mga makakaliwang grupo at dilawan na grupo na di umano kaya naman pala unti-unting nakakalaya itong mga kurap na dilawan na mga ito dahil nga ang kasosyo nila ay itong si Rimulya. Kung kailangan ipatumba itong bonjing na ito para sa kinabukasan ng ating bansa, sige, sige nang magkaubusan na itong mga pinklawan at dilawan na mga ito. Hindi pa nagpapaawat itong si Kibuloy, pati itong si Virus ng Senado na si Riza Hontiveros ay gusto ding ipatumba dahil umano ay wala namang silbi sa Senado dahil nga ay wala namang itinutulong upang paunlarin ng ating bansa. Ang laging ginagawa na lamang ay magpahiya ng kanyang kapwa. Hindi nga maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang hinaing. Sabi nga nila, alam nyo, kailangan talaga tanggalin niya ng barko ng Pilipinas. Bakit? Bawal sa international law ang maglagay nas ng barkong pandigma sa South China Sea. Kasi disputed area kasi yan. Maraming mga bansang nakiklaim dyan, not only the Philippines. My choices, first choice, Duterte, Duterte. Second choice, Duterte Go. Third choice, Duterte Padilla. Fourth choice, Duterte Tulfo. A very powerful tandem after the three above. Sana matauhan si Rafi Tukmol at pumanig sa mga Duterte just like before because this is going to be a powerhouse tandem. Someone please arrange this setup and talk to our leaders mentioned above. Hope magkaroon ng meeting with ex-President Duterte, Senator Padilla, Senator Go, and Senator Rafi Tukmol. No more Marcoses and Dilawans forever. Si Jonathan Malaya pretending iwas pusoy para hindi siya paginitan. Sayang ang mga ilang araw pag-ipaglilingkod ng kanyang president. Kaya gusto niyang maging malaya. Hoy Jonathan, malaya samantalahin ninyo na maging malaya ka ngayon, okay? Sana Duterte ang susuporta natin for President 28. Sara ay at baste Duterte lang. Good. Ang solusyon ng ating bayan, stand, mahal nating VP Inday Sara, siya lang ang pag-asa ng mamaya Pilipino, maawa siya kay Pastor Kibuloy at Tatay Digong. Duterte ang dahilan kaya mag-aksyon na siya. Protect the Philippines peacefully. Maraming salamat. God bless us all. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Naman po mga kababayan, talakayin po natin itong pagpapaepal nitong si Senator Risa Hontiveros. Talagang ginagawa po niya ang kanyang abot ng kanyang makakaya para siraan ang mga Duterte sa lahat ng anggulo na pwede niyang magamit no. Ngayon mga kababayan, ginagamit naman pong anggulo nitong si Senator Risa Hontiveros itong gentleman's agreement. Mamaya po tatalakayin din po nila Sir Jing Paras yung gentleman's agreement na yan. Na kung saan, kung atin pong titignan, mas mainam pa yung ginawa ng administrasyon ni Tatay Digong, kung ikukumpara natin sa ginagawa ngayon nitong si tawag dito, nitong si Marcos Jr. Kahit kayo po, i-comment nyo nga po sa baba mga kababayan, alin po ba ang mas gusto nyong pag-handle dyan sa West Philippines na yan, yung panahon ni Tatay Digong na kung saan talagang nagkaroon ng status quo, kumbaga katahimikan, walang maraming cheche bureche ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Di po kagaya ngayon mga kababayan, mayat maya, parang piyesta ng San Juan, meron pong bombahan ng tubig, no? At noong panahon ni Tatay Digong, atin din pong nakita mga kababayan na talagang dinadaan sa diplomasya lahat ng insidente na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Pero dito sa panahon po nitong si Marcos Jr., di po natin maintindihan itong administrasyon niya, kulang na lang magdeklara na po ng gera laban dito sa mga Chino.
mula po nung naglalapit-lapit itong si Marcos Jr. dito sa mga Amerikano na 'to at mula noong itinalaga niya itong si Gibo Teodoro bilang ating Department of DND Secretary, ah, nagkandaletse-letse na po ang mga nangyayari diyan sa West Philippines Sea. Kaya naman mga kababayan, sa susunod na eleksyon kung kayo po ba ang tatanungin, tambalang Robin Padilla at Sara Duterte, ano pong masasabi niyo dito? Kasi po mga kababayan, ngayong mga panahon na 'to, itong si dating Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, sinusulong itong tambalang Duterte Robin. Kung tayo tatanungin dito, nakita na po natin ang prinsipyo niya si Senator Robin Padilla, napakahusay po niyan. Kung ikukumpara naman po natin yan dito kay Mig Zubiri, kay Grace po, dito na lang tayo kay Senator Robin Padilla. Walang kumbaga, walang vested interest ika nga, no? Hindi siya kumbaga, talagang kapakanan ng mga Pilipino ang gustong isulong nitong si Senator Robin Padilla. Kung tayo tatanungin, gusto natin itong tambalan na 'to kaysa Subiri Duterte, pangit po 'yun mga kababayan. No, hindi po tayo ano do'n, hindi po natin gusto 'yun. Ito at least itong si Senator Robin Padilla, talagang ano 'yan, talagang taga-suporta ng mga Duterte. Hindi po kokontra 'yan, hindi po babanat 'yan, hindi po niya kakalabanin kung sakaling ang maging presidente man itong si Vice President Sara Duterte. At talagang magkakaroon ng maayos na ugnayan sa pagitan ng Vice Presidente at Presidente kung magkataon na manalo. Kung magkataon na tumakbo ng Presidente at Vice Presidente itong si VP Sara at itong si Senator Robin Padilla. Pwede rin naman po yung Duterte Go. Pwede rin yun. Itong si Senator Christopher Bongo, puwede rin po 'yun kung tayo tatanungin, okey din po 'yung tambalan na 'yun. Pero itong si Senator Go hindi parang, ang dating talagang hindi naman siya nag-aano sa pulitika, 'yung tahimik lang siya nagtatrabaho. 'Di kagaya nitong si Senator Robin talagang nakikita na natin, yung kanyang pagiging pulitiko ngayong mga panahon na 'to. Yung pulitikong merong prinsipyo, 'yan si Senator Robin Padilla. Kung sakaling magtambalan man 'yang dalawa na 'yan, talagang susuportahan po natin 'yan. Pakinggan po natin itong report na pulitiko kaugnay dito sa balita na 'to. Si dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na patuloy niyang isusulong ang tandem ni na Vice President Sara Yun! Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagka-presidente at vice-presidente. Sa panayam ng Politico kay Panelo, sinabi nitong nananatili kasing mataas ang tiwala ng mga Pilipino sa dating Pangulo kahit natapos na ang termino nito noong 2022. Kaso Sakaling hindi matanda na naman eh. tumuloy si Digong sa Duterte-Duterte tandem sa 2028, napipisil nito si Senator Robin Padilla bilang running mate ni Inday Sara. Aniya, game over na raw kapag ito ang nangyari at maging ang katunggali ni Inday Sara sa presidential surveys ay walang magagawa rito. Is there a possibility that the former president will not run as vice president of the Kaya hindi na po natin sinasali itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte kasi medyo malabo na po. Medyo matanda na itong si Tatay Diggs. At sa tingin natin, deserve na niya yung pagpapahinga. Bigay na natin sa kanya yung pahinga niya, ika nga. Napakatanda na ho ng mama, wag na po natin isubo dyan sa isang bagay na napakatindi ng stress. Kahit yung Vice President niya, kagaya ng nararanasan nitong si Vice President Sara Duterte, nakita niyo naman po yung stress na ibinibigay sa kanya ng mga congressman na to, itong administrasyon ni Marcos Jr. Itong mga mainstream media, di ba ho? Hindi ho biro kahit Vice Presidente. Unless, kung gusto niyong trabaho, yung kagaya ng trabaho nitong ano pangalan to? Leni Robredo na parang talagang palamuti lang siya sa pamahalaan, okay lang maging vice presidente. Pero kung magtatrabaho ang vice presidente, meron po talaga siyang magagawa. Si Robin, pag yan ang vice presidente, game over din yan. GG na. Ayun na nga mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan sa sinabi na yan, itong si dating Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, na kung sakaling itong si VP Sara at Senator Robin Padilla nagtambalan sa 2020, napakatindi po nun. Napakatindi po ng tambalan na yun. Sa atin, okay yun. No? Goods na goods yun para sa atin. Si Senator Robin Padilla, Vice Presidente, at Presidente, itong si Mayor Inday Sara Duterte, approve sa atin. Goods na goods po yun.
Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo dito sa pagsaserve ng warrant ng NBI dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ay naasahan na po natin to. Kung sakaling itong si Boying Remulla ang nasa DOJ, talagang tatrabahuhin po nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon po mga kababayan, hindi po na-iserve, hindi po na-aresto itong si Pastor Apollo Kibuloy. At kung hindi man siya na-aresto, okay yan. Talagang kung magpapakita ka dyan sa ano na yan, dito kay Boying Remulla, wala, sa ating nakikita, based sa mga high-profile case na hinandle nitong DOJ ngayon, hindi po talaga makakakuha ng parehas na laban itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kung magtago man siya, pagkatapos ng administrasyon ni Marcos Jr., doon siya lumitaw at pag-usapan yung mga ipinupukol na aligasyon laban sa kanya, maiintindihan po natin itong mama. Dahil itong si Secretary Boying Remulla, doon sa kaso nitong si Digamo, kaso nitong si Percy Lapid, kay Arnie Tevez, dito kay General Bantag, para sa atin, hindi po tayo nakakita ng parehas na laban doon sa mga inaakusahan, doon sa mga nabanggit po nating mga high-profile case na talaga namang napaka-vocal ng DOJ kaugnay dito sa mga kaso na to. Itong si Secretary Boying Remulla, kung tayo tatanungin, wala po tayong tiwala dyan. Kaya kung magtaguman itong si Pastor Apollo Kibuloy, goods na goods po yan. Para sa atin, okay ang ginagawa niya na yan kasi kahit sinong dumampot sa kanya, mapa-Senado, mapa-NBI, hindi po siya makakakuha ng parehas na laban. Itong si Senator Risa Hontiveros, di ba pagka nagsasalita siya, sinasabi niya, talagang convicted na napatunayan na lahat ng mga aligasyon ng mga victim survivor niya dyan sa Senado, di ba Kaya ang atin dito, kung sakaling hindi mo magpakita itong si Pastor Apollo Kibuloy at sa susunod na administrasyon, doon siya magpakita para sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya, maganda yun. Okay na okay yun para sa atin. Dahil dito sa administrasyon ni Marcos Jr., malabo pong makakuha ng parehas na laban. Doon lang po sa investigasyon ng dyan sa SMNA lang, di ba? Nagtanong lang si Kyrie ano pong nangyari sa kanila. Kinansila yung prangkisa, sinuspindi yung mga programa dyan sa NTC at napakarami pa pong problema ang idunulot nitong administrasyon ni Marcos Jr. dito sa SMNI kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ano lang naman yan sa pagiging malapit niya kay Tatay Diggs, kaya niya nararanasan yan. Yun po ang punot dulo ng lahat ng nangyayari dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagiging malapit niya sa mga Duterte, kaya siya ang binabalikan. Kasi wala silang maibato kay Tatay Diggs Wala silang mabanat sa kanya Dito kay Pastor Apollo Kibuloy, merong mga aligasyon sa kanya, sa kanyang kongregasyon, yung mga miyembro niya dati, merong mga di umanong binayaran ng mga ibang politiko para magsalita ng masama dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya yun ang ginawang stepping stone ng mga ibang politiko para banatan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Anyway, tapos na po tayo dyan sa issue na yan at pinag-uusapan na yan sa korte at tingnan na lang natin, lumabas na nga yung warrant at tingnan lang natin yung mga susunod na pangyayari dito sa issue na to. Ang atin naman dito kung nasan ka man, Pastor Apollo Kibuloy, manatili ka lang dyan sa kinalalagyan mo dahil sa pagmumukha pa lang ni Boying talagang wala na po tayong aasahan dyan. Ito po, itong si Sir Jing Paras, pakinggan po natin. Okay, thank you Ado. Magandang hapon, paring Ado. Magandang hapon naman sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahimasmasan sa kahirapan dahil sa kabulastugan ng ating nagpapatakbo ng gobyerno. At ako po ay babati rin sa inyo ng belated Happy Easter. No? At ako ay nangalangin na sana magkaroon naman tayo ng kangay respite sa kahirapan at magkaroon ng mahimasmasan ang mga tao, mga leaders na nagpapasasa lamang at nagbigay ng kahirapan sa ating bayan. And ito po ang programa na Iparas kay Paras. Secretary, bago pumasok ang Holy Week
nagkaroon ng konting sigalot. Pero ito ay nasa media lamang. Dahil sa isang di umano ay gentleman's agreement ni Presidente Duterte kay Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea na tinatawag ng gobyerno. Ito ay marami na namang lumabas na epal. So, kanya-kanya na naman silang hugot. Okay, siguro bigyan natin ng proper perspective kung saan nanggagaling itong issue na pinagkalokohan ngayon. Pinagkaguluhan ngayon ng mga anti-Duterte na gustong sumausaw dito sa napakasimple lamang naman na statement ni Secretary Roque tungkol sa isang pangyayari noong presidente pa si Pangulong Duterte. Ito, pakinggan muna natin para dito natin po bigyan ng kahulugan ito lahat ng mga issues tungkol dito. Okay. Sa umpisa pa lang ng Administrasyong Duterte ay mayroon ng status quo agreement sa West Philippine Sea sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. Pero sa kabila naman ng kasunduan, ginamitan din ng China ng water cannon, ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 2018. Ikinagalit ito ni Pangulong Duterte ayon kay Roque at ipinatawag ang Chinese ambassador. Dito lumabas ang issue ng China sa pagdadala ng Pilipinas ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Nilinaw naman ni Roque na walang ipinangako si Duterte na tatanggalin ang warship sa nasabing bahura. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila water cannon kasi ang kasunduan ng status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Hindi ko figure out how. Yun po ngayon yung gustong palabasin ng mga epal yung mga sumasawsaw dito sa issue na to. Gustong palabasin noong panahon ni Tatay Digong merong kasunduan na tatanggalin dun yung BRP Sierra Madre. Yun po yung gentleman's agreement. Kaso wala namang ganun. Gentleman's agreement, mabalik lang doon sa status quo. Walang away, mamumuhay tayo ng tahimik, walang bumbahan ng tubig. Pero ganun ho. Ngayon gustong palabas natatanggalin yung tag dito, BRP Sierra Madre. Come a simple and factual statement na binigay or sinabi ni Ginoong Harry Roque na magkakaroon ng reaksyon sa mga traidor. Sabihin ko na ngayon traidor. Kasi itong mga nagdadaldal muna, itong NSA, mga nakinabang yan sa panahon ni Duterte. Itong si Malaya, Yusek yan ng DILG, ito si Anyo, Secretary ng DILG. Sila pa ngayon ang hihimok sa dati nilang amo na si President Duterte. Wala daw ganun, wala daw ganito. They were very much aware. Kasi hindi naman si Duterte nagtatago. They were much aware of what transpired because they were always part of the cabinet. Kaya nga. Si Anyo lalo. Well, I don't know. Kaya nga, ba't kaya hindi magsalita itong si Anyo? Diba? Yan si Jonathan Malaya. Alam po nila, nasa loob sila ng gabinete ni Tatay Digong. Ngayon, binabanat. Siguro absent si Anyo nitong panahon na ito kasi nagka-COVID siya 3 beses. Baka hindi mo na ito. But with due respect, ito po, I would like to make a comment on this issue. Ano ba po ang controversy nito? Ito yung mga pinagdadaldal ngayon. Ito muna si Mr. Malaya. Anong sinasabi nitong si Mr. Malaya tungkol dito sa statement ni Harry Roque?
what was this so-called agreement? Grabe. Does this mean that Napakamalangya po nitong si Jonathan Malaya. Nag-ano po siya, tipo nagtatanga-tangahan siya kaugnay dito sa ano na to, yung status quo, yung agreement ng China. Ano ba problema dun sa agreement? Linagyan lang ng gentleman. Kung ano mang klaseng agreement yan, yung agreement na walang magkakagulo dyan sa West Philippine Sea. Balik tayo dun sa status quo. Anong problema dun? Ano pa? Wala nang dapat ipaliwanag dun, sir. there was an agreement to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal? No, it is not clear what exactly was that agreement. So I think Secretary Roque owes this to the public to explain specifically what was that agreement. Because as I said, iniipit po itong mga Duterte. Naririnig niyo po yung mga sinasabi nitong si Jonathan Malaya. Ano po yan? Ay nako, Jonathan Malaya. There was also a previous statement from ES Medjaldea, because insofar as this administration is concerned, or the National Task Force West Philippine Sea, he has repudiated it. So, ito si Malaya, nakinabang ito sa panahon ni Duterte. In fact, active na active ito sa PDP. Correct. Sip-sip ng sip-sip ito kay PRRD. Siya yung nagtutulak ng federalism. Talagang gusto niyang ma-recognize yung kanyang pagkatao ni Duterte noong panahon na yan. Pero ngayon, tapos na at iba na namang ibang quick naman ang inihimod nito si Jonathan. Iba na namang ano bang tawag niyan, yung naghihila sa kanyang collar, baliwala na yung mga ginagawa ni Duterte noong panahon na siya'y sa Pangulo. Mr. Malaya, sir, wala pong sinasabi si Harry Roque na iba. Wala siyang sinasabi tungkol sa pag-alis ng BRP. Anong pangalan nun? Sierra Madre. What Roque was saying, which was very clear in the interview, was that it was a status quo. What was the status quo? Alam mo dapat, Mr. Malaya, alam mo dapat ng amo mo. What was the status quo? Ano bang status quo ng panahon ni Duterte at ni Xi Jinping? Siguro, ilang beses ka siguro sumama ni Duterte doon sa China. At alam mo kung anong relasyon. Hindi niya alam, sir. Hindi po alam nito si Jonathan Malaya. Nagtatanga-tangahan po siya. Talagang pinapakita niya na, ano yung gentleman's agreement na yan? Partida, kasama siya sa gabinete nitong si Tatay Digong. Ngayon, tinatanong niya, anong napapaloob dyan sa gentleman's agreement na yan? Tatanggalin yung BRP Sierra Madre? Yun ba yun? Ganyan po kawalang hiya itong si Jonathan Malaya, mga kababayan. Kaya kung ano man lumabas sa bibig nitong si Jonathan Malaya, Gibo Chodoro, at itong ano pangalan to, yung basta, lahat ng gabinete ni Marcos. Mag-ingat po kayo, mga Duterte kababayan. at ni Xi Jinping at ang Pilipinas, no? The status quo then was walang galawan. Walang galawan, correct. So, ibig sabihin, mayroong dialogue parati. Mayroong dialogue parati. But there are, of course, isolated incidents na nagkaroon lang ng konting misinterpretation because China has made it clear as part of the status quo was not to deliver any construction materials to the BRP. It's not to further the militarization of that BRP ship, Sierra Madre, such that it will become a full-blown military camp in the Ayungin. Maging permanent structure. Yun lang naman ang mga isolated cases. Otherwise, Duterte nagkaroon sila ng usapan ni Xi Jinping, well, whatever you call it, gentleman's agreement,
executive agreement, or whatever. But ang bottom line dyan, is that valid? Yung agreement na yan? It is a valid agreement. For me, as a lawyer, and have read the jurisprudence, even in the EDCA case na umabot sa Supreme Court, very clear na the President of the Philippines as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines is the architect of foreign policy. Ayun. So, the chief architect of the foreign policy of the country. So, questionin nyo ba yan? Saka abogado po yan si Tatay Digong. Abogado po siya. Sobrang mahal niya ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Hindi po niya gagawin yung binibintang sa kanya ng mga epal ngayon. Yung mga epal ngayon sa ating pamahalaan. Ngayon binibigyan nila ng yung gentleman's agreement. Ano yung gentleman's agreement na yan? Ano yung pinagkasunduan nitong si Xi Jinping at itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Ganun po gusto nilang palabasin. Anong limit niyan? Are you going to inject upon the wisdom of the chief executive? Ngayon, sasabihin mo na, mali yan, hindi yan. At the time when he was the president and he was the commander-in-chief, he had the power. Ngayon, porque hindi na siya presidente, questionin nyo. But that has already been valid and binding at the time. Yung punto de vista na yon. And that was all. Correct yung punto de vista niya na yon, itong si Serging Paras. Dati, presidente siya, hindi kayo kumontra noong nagkaroon ng ganyan na agreement na bumalik tayo sa status quo. Ngayong hindi na siya presidente, kine-question nyo yung kanya naging decision na yun. May problema po dyan. Very simple statement of Roque na status quo lang. Walang pinag-usapan tungkol dyan sa paglipat or pag-alis ng Sierra Madre. Pero kasi ngayon, dahil ang daming mga dating haters ni Duterte during his time, mayroon diyang isa, galit kay Duterte dahil kinampanya ni Duterte in the last election na hindi manalong senador, galit. Yung isa naman, dahil marami siyang boyfriends na kinakalantari, nakulong, galit naman. Ito namang isa, hindi na-appoint sa pagka Chief Justice. Galit din kay Duterte. Kung ano-ano mga pinagsabi, traitor si Duterte, parang kilala po natin ito mga to. Very simple po. Kung ano man ang napag-usapan ni Xi Jinping at ni Duterte, at ito po ay nalasap ng taong bayan na nagiging mahinahon tayo, naging peaceful ang ating paligid, walang gera, lumakas ang trade partnership ng China at ang Pilipinas, nakahiram tayo, pina-build tayo, pina-construct tayo ng maraming bridges dyan sa Binondo, sa Pasig River. Nakinabang tayo. Nakinabang din naman ng China sa trading. So, bakit nagiging malahas ngayon? Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.
Bye.